Nakaramdam ng konting awa na bumabalot sa kanyang puso si Natalia. Nang lingunin si Seska, ganun pa man ay pinasigla niyang kanyang tinig at binalingan ng lalaking katabi ng dalaga. Hindi niya pwedeng ipakita yon sa kanya, dalaga na ito at hindi na gaya ng dating bata. Noon niya lang ito nakita, kung kaya naman interesado siyang bigla. Sino itong kasama niyo? Boyfriend ba siya ni Seska? Kung normal na araw lang yon, marina itinanggi ni Benedict ang maling hula na yon dahil shock na pag-aawayan nila ni Seska kapag nagkaroon ng pagkakataon. Subalit ng mga sandaling yon, napagtanto niya na anong mawawala kung ako initong karelasyon niya. Mamaya na lang siya magpapaliwanag at hihingi ng tawad sa dalaga. Ayaw niya kasing magmukha itong kawawa at aping-apinang dahil sa kagagawa ng anak ng babaeng nakaharap na. Isa pa, naroon si Natalio Barcelo na sigurado siyang dinig na dinig ang usapan ng dalawang ginang. Lakas ng loob nitong makipag-date ilang araw matapos ang kanilang hiwalayan. At talagang sinadya pa nitong magpakita sa ganong sitwasyon nila. Proud pa, malaking ngumiti si Benedict kay Nati upang wag siyang lumabas na bastos. Umakbay na kay Seska na tahimik pa rin at hindi magawang iangat. Ang mga mata na kanina pa nagbabadya, ang pagbagsak ng mga luha, bunga ng sama ng loob. Pleased to meet you, Mrs. Barcelo. Opo, kasintahan ko nga po itong si Francesca Navarro. If nothing unexpected happens, our wedding will be faster than your son's wedding. Tugon ni Benedict kahit hindi naman siya tinatanong nito. Napatingin na si Natalia sa lalaki na medyo naguluhan sa pinupunto nito. Hindi naman niya tinatanong. Ganon din si Seska na alam niyang ginagawa lang yan ng manager niya para pagtakpan ng sakit na mababanaag sa mga mata niya. Dapat ba siyang magpasalamat sa kasinungalingan nito? Hindi, dahil ang gusto niyang gawin ay ang makaalis na doon. Ah, good to know, iho. Tanging nasabi ni Natalia na hindi pa rin napapawi ang ngiti. Mukhang mahal na mahal mo. Huwag mo kaming kakalimutang imbitahin sa araw ng kasal ninyo. Huwag kang mag-alala, pupunta ang aming pamilya. Kung yun ang saloobin ni Nati. Iba pagdating kay Gaston na narinig ang lahat ng kanyang mga sinabi. Lumalim ang tingin niya kay Benedict. Alam niyang may mali. Hindi ito mangangahas na ipakilala niyang kanyang sarili. Dahil dapat ay si Seska mismong gagawa noon. He felt that there was something sharp in his words. Sinulyapan niyang anak na si Brixton na nagtiili ang tingin sa kanilang table na para bang hindi niya pwedeng alisin doon ang kanyang mga mata. Gaya ng sa mga mata ng lawin na matamang nagmamasid. Sa kanyang mabibiktima, kinutuban na siya ng masama. Gwapo pala yung boyfriend ni Seska, Brixton. Subok niya. Ngunit parang walang narinig doon ng kanyang anak. Nanatili ang tingin nito na para bang hindi niya pwedeng tanggalin dahil makakawalang binabantayan niya. Brixton, muli pang napayuko si Seska na napansin na kaagad ng ina na parang biglang sumamang pakiramdam. Paumanhin, Mrs. Barcelo. Mukhang masama na naman ang pakiramdam ni Seska. Tumangulang si Nati na pinanood ang asawa ni Conrad na bumalik ng table nila at saglit na kinausap nitong dalaga. Seska, gusto ko nang umuwi mo. Tanging na sabi niya na pinutol ng itatanong sana ng ginang sa kanya. Naintindihan naman ni Benedict ang nais ni Seska. Kung kaya naman tumayo na ito upang alalayan, ang dalaga na mabilis lang naman niyang napasunod, na tumayo habang malamya na naman ang katawan na parang bumalik ang sakit nito. Ipinaliwanag niya sa waiter na si ibang araw na lang silang babalik upang kumain doon. Inalalayan niya sa balikat si Seska, yung tipong kalahati ng katawan ng dalagay kanyang niyayakap. Naikuyom ni Brixton ang mga kamaong nasa ilalim ng lamesa habang pinagmamasdan ng tagpong yun. Sa labis ni Ines ay nakalimutan na nga ata niya na huminga ng maayos ng ilang saglit. Hindi naman napansin yun ng dalagang kanyang kaharap na panay ang pakyut sa kanya. Samantalang kahit na gusto ni Seska, nalingunin ang table ni na Brixton sa huling pagkakataon. Hindi niya ito ginawa. Hindi niya na ipapahiya ang kanyang sarili sa kanyang pamilya. Lalo na kay Brixton na malamang ay pinagtatawanan siya dahil nauto siya. Hindi lang yun, panigurado rin na mababang tingin nito sa kanya. Lalo pat lubos niya talagang minahal ang lalaki. Kung alam niya lang yun, nungkang kahit nahawakan ng kamay nito, ay hindi niya ginawa. Hindi niya tuloy mapigilang isipin na sa lahat na naging trato nito sa kanya. Kahit isa man lang ba doon? O katitingi walang totoo? Pagpapanggap lang bang lahat ng yun? Lalo ng mga halik nito at mga gabing nagiging isa sila? Malamang dahil naghihiganti ito.
I hate you, Natalio Barcelo. I hate you so much. Namulan ng mga mata ni Brixton na biglang napakurap nang mawala na sa paningin niyang bulto ng tatlong nilalang. The shock and despair in Seska's eyes seemed to be deeply engraved in his mind. Nanunuot sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Pinipiga nitong kanyang puso na naging dahilan upang mawala siya sa kanyang sarili. Nakabalik na sa table ang kanyang ina nang hindi niya namamalayan. Hindi niya na naintindihan pa ang mga sinasabi ng Balboa family sa harap nila. Ang pagkakatanda niya ay kaibigan ng kanyang ina, ang padre di pamilya nila at nakilala na rin ang ama niya. Brixton, kanina ka pa aligaga. Kilala mo ba ang boyfriend ni Seska at parang nag-aalala ka sa kanya kanina pa? Is he a playboy? Biro ni Gaston upang subukin panganak na masama na sa pakiramdam ang ibinibigay sa kanya ngayon. No, Dad. Tipid na sagot ni Brixton na uminom na ng tubig sa kanyang baso. Kilala ko lang siya sa mukha. Hindi na nagsalita si Gaston, ngunit matanda na siya para hindi mahulaan kung anong kahulugan ng mga titig ng kanyang anak. May hindi sila nalalamang asawa niya si Nati, na ngayon pa lang ay kinakabahan na siya sa naiisip. Ganon na ganon ang mga tingin niya noon kay Natalia. Hindi kaya ay may gustong kanyang anak sa dalagang yon. Sorry sa interruption, hingi ng paumani ni Gaston sa pagkakaudlot ng kanilang pag-uusap kanina ng mga Balboa. Muli nilang tinuloy ang naputol na usapan, kasabay ng kanilang pagkain. Tinanong nilang kanilang mga anak patungkol sa opinyon sa kasal ng kanilang inilalatag para sa kanilang dalawa. Gusto rin nilang makuha ang opinyon nila. I like him, Mommy, Daddy. Gusto ko pa siyang mas makilala. Ngiti ni Piper na kumikislap ng mga mata kay Brixton. Not only that, gusto ko maging may bahay niya. Diretsong sagot ng dalagang lunoy na lunoy pa rin ang mga mata sa binata. Ikaw, Natalio, ano naman sa tingin mo? Si Natalia nagiliw na kaagad sa ugaling ipinapakita ni Piper. Hindi niya lubos may isip ng batang babae noon ay magagawa nilang maipares sa kanilang panganay na anak na si Brixton. Lumapat pang ngiti ni Nati sa pagiging transparent ni Piper. Nakikita niya kasi ang kanyang kabataan sa dalaga. Diretso, prangka. Lahat ng kanyang nararamdaman ay sinasabi. Ito dapat ang unang kriteriya sa magiging manugang niya. Ayos lang naman, Mom, sagot ni Brixton na kinuha ng goblet ng alak at ininom na yon. I have a good impression of her. Ngiti pa ni Brixton na nakatitig na kay Piper. Namumula na kasi ang mukha ng dalaga na animoy tinutunaw siya nito. Nagulantang ang lahat nang biglang maglabas si Brixton ng business card at inabot na yon kay Piper. Tumayo na rin ito habang nakaumang pa rin ang piraso ng papel sa harapan ng dalaga na kagayang reaksyon ng kanilang mga magulang. Pasensya na po, Ma'am, Dad. Naalala ko na may importante akong kailangan gawin sa kumpanya. Nilingon ni Brixton ang mapansin ng kakaibang paninitig ng mga magulang niya. Nilingon ng magulang ni Piper. Please, enjoy your time. Biglang umasim ang mukha ni Natalia at Gaston. Si inasal na yon ng kanilang anak, ganun din ang kaharap nila. Didn't they say that they like each other and that they could get along well? Why did Brixton just give her business card? Isa pa na sa kalahati pa lang sila sa kanilang pagkain. Yung dessert na in-order nila hindi pa man lang siniserve. Doon pa lang imukha ng hindi na interesado si Brixton na hindi nakaligtas sa mga mata ng kanyang mga magulang. Kilala nilang anak, kung gusto nito ng babae, hindi to aalis kahit na anong problema pa sa kumpanya. Ang mangyayari na sandaling yun, napawi na rin ang ngiti ni Piper na tinignan ng makahulugan si Gaston upang sawayin ang anak nito at pigilan na umalis. Ngunit bago pa man makapagsalita ang dating governor ay tinanggap ni Piper ang card. Saka ngumiti. Wah, okay lang ito, Dad, Mom. Hindi ba't responsable niya? Career is also more important. Sure naman ako na kapag ikinasal na kami, ako na magiging priority niya at ang aming bubuong pamilya. Ayos lang sa akin ang ganito. Sobrang na-touch na naman doon si Nati. Na pati ang paraan ng pag-iisip ng future daughter-in-law nila ay gaya ng sa kanya. Hindi lang maganda to, matalino rin kung mag-isip. Sa bagay, manasama niyang anak, napaka-workaholic din. See you around, Piper. Pamatay ang ngiting binigay ni Brixton sa kanya at kapag daka, ay nilingon ng matanda. Yumuko upang magpaalam na rin, umalik na muna siya sa kanyang ina bago tuluyang umalis ng kanilang table. Mom, napilitang tumango si Nati. Ano pa bang magagawa niya kung yun ang gustong gawin ng kanyang anak? Wala naman. Dad, bali ni Brixton sa ama kahit ipinakita nitong tutol siya sa kanyang desisyong iwanan silang bigla. Tita, tito,
Pinanood lang nilang likod ni Brixton hanggang sa tuluyan tong makalabas ng pintuan ng restaurant. Pasensya na, Mr. Balboa. Nagmana sa akin ng anak ko na workaholic. Huwag kayong mag-alala, kakausapin namin. Si Gaston na nilingon na si Piper. Nakangiti pa rin ang mga mata ng dalaga na halatang hindi malang naapektuhan nito. Naku, ayos lang. May similarity ang dalawang bata. Itong si Piper, workaholic din. Graduating na pero kumikita rin. Hayaan na natin mga bata. Young people should have common topics upang makarelate din naman sila sa bawat isa. Si Peter na nilingon na si Natalia. Mukhang may pinapaalala sa kanyang lalaki na hindi nakaligtas sa mata ni Gaston. Sa mga sandaling yon ay lula na sinaseska ng sasakyan. Kung gaano sila kaligaya habang patungo ng Hotel Plaza kanina, ay siya namang tahimik ng mga sandaling yon. Panay ang tingin ni Benedict sa rearview mirror. Ganon din, ang ginang na nasa front seat pa. Tahimik pa rin si Seska sa likod ng sasakyan na para bang may sarili na itong mundo. Anong gusto niyong lutuin ko? Sa bahay na lang tayo kumain. Pauna niya kahit na alam niya na wala siyang makukuhang salita mula kay Seska. Nilingon na ni Benedict ang ginang na bakas pa rin ng pag-aalala. Ikaw tita, may gusto ka po bang kainin? Huwag po kayong mahiya. Kahit ano pa yan, kakayanin ng masas ko para po sa inyo ni Seska. Tumawang ginang ngunit hindi man lang umabot yon sa kanyang mga mata. Seska, ayos ka lang ba dyan sa likod? Tanong ng ginang. Hinintay niya magiging sagot nito sa kanya. Tipin itong sagot na kinakagat ng hinliliit ng kuko. Balisa ng galaw ng kanyang mga matang nasa labas. Iho, pwede bang itigil mo munang sasakyan at ilipat ako sa tabi ni Seska? I think kailangan niya ng katabi. Natataranta ng boses ng ginang na hindi na mahintay na makalipat na siya sa tabi ng anak. Sinunod naman yun ni Benedict na marahang itinabi ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumaba ang ginang at tumipat sa likod kung saan ay agad niyang niyakap si Seska na nanatiling wala pa ring imik ng mga sandaling yon. Pulang-pula ng kanyang mga mata na kanina pa nagpipigil na pumatak ditong mga luha. Ayaw niya kasing makita pa ito ng ina. Everything will be alright anak. Marahang haplos pa ng ginang sa ulo ni Seska. Saka hindi naman sila galit. Dagdag nito ng tinutukoy ay ang mga nangyari sa nakaraan. Dahil ang buong akala niya yun ang iniisip ng dalaga. Ipinilig ng ginang ang ulo. May iba kasi siyang napansin sa anak at sa anak ng mga Barcelo kung paano sila magtitigan kanina. Kinilabutan ng ginang, iba ng kanyang iniisip ng mga sandaling yun. Ngunit pilit niyang pinapaniwalang sarili na imposible yon. Imposible na magkagustuhan ang dalawa. Noong mga bata pa lang ay mortal na magkaaway. Ganun pa man babae pa rin ang kanyang anak. May puso't damdamin na hindi nila maaaring diktahan at pasunurin. Sa isipan pa lang na yun, parang tataas ng kanyang blood pressure. Nakakapagsuspecha kasi, lalo na't kakaibang mga titig ni Brixton kanina. Pagdating nila ng villa ni Benedict ay dumiretso si Seska sa kanyang silid na inuupo pa kapag naroon siya sa bahay ng manager. Inihatid siya ng ina na hinayaan lang siya na gawin ang gusto at hindi na inabala pa. Hahayaan niya magpahingang anak na malamang ay tanging kailangan ito ng mga sandaling yun. Mamaya na lang siyang mag-uusisa. Kukunan kita ng tubig, bulong ng ginang matapos siyang halikan sa tuktok ng ulo upang makalabas na siya ng silid. Sa puntong yun ay abala na si Benedict sa kusina kung saan ay pinalalabas niya ang kanyang mga lulutuin. Kailangan niya pa kasing i-defrost yon. Favorite ni Seskang steak at fries. Kapag sobrang down na down ito, kung kaya naman yun ang plano niyang lutuin. To cheer her up. Siguradong matapos itong umiyak ay kakain na ito. Napatigil siya sa kanyang ginagawa at lumingon na nang may marinig na mga yabag na papalapit. Nakita niya ng inang yun ni Seska. Seryoso ng mukhang nakatingin sa kanya. Doon pa lang, alam niya na may sasabihin ito o nais na malaman tungkol sa anak. Benedict, salamat nga pala sa pagsalmo kanina kay Seska. Huwag mo sanang mamasamay ng itatanong ko sa'yo. Nagawa ng paghandaan yun ni Benedict, batin niyang aabot sila sa puntong yon sa pamamagitan pa lang ng mga titik ng ginang at sulyap sa kanya kanina sa loob ng sasakyan. Nakahanda naman siyang maging tapat at magsabi ng totoo. Maitanong ko lang iho, hindi ba talaga nagkaroon ng kasintahan si Seska dati? Sa pagkakaalam ko kasi meron. Hindi lang niya nagawang ipakalala sa amin ng daddy niya. Sa hindi ko malamang dahilan, sabihin mo sa akin ng totoo iho. Nais pa sanang itago ni Benedict kung hindi lang sana nakatagpo nilang pamilya Barcelo sa restaurant kanina.
Ngunit ngayon na may nantad sa paningin ng ginang, panahon na siguro upang sabihin niya sa kanilang nalalaman. Anong klase siyang lalaki? Sa tingin mo, hiwalay na rin ba sila ng anak ko ngayon? Tita Cora, you can tell me, ha? Gusto ko lang malaman. Hindi ko sasabihin kay Seska na sinabi mo sa akin. Sa tingin ni Benedict ay may hinala ng ginang na si Brixton ng lalaking yon. Hindi lang siya nito madiretso. Nakita niyo na po siya kanina, tita. Tama ka, hiwalay na sila at may kadate na rin siyang iba. Nakaramdam na ng malubhang pagkahilo ang ginang na napasandal na sa gilid ng lababo habang ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang bibig at ang isa naman ay sa kanyang dibdib. May kutob na siya pero ngayon ay kumpirmado na. Napalapit na sa kanya si Benedict upang daluhan, sana ngunit pinigilan niyang lalaking lumapit kaya napatras na ito. Paano nangyari yun? Imposible magkagusto si Seska sa lalaking inaaway siya. Mula ng mga bata pa sila. It is unlikely for Seska to fall in love with Brixton. She is not that impulsive. Alam niya kung paano protektahan ang kanyang sarili sa mga taong hindi siya pinapahalagahan. Hindi ko maintindihan kung paano sila. Si Brixton ay nagkaroon ng relasyon. Ilang sandaling nanahimik si Benedict na hinintay na makahinga nang maayos ang ginang bago siya muling nagsalita. Tita, dahil na in love si Seska kay Brix na umabot ng 1 taon at hindi naman kay Brixton. Nangunot ng noon ng ginang na hindi na masundan kung anong ibig sabihin ng manager ng kanyang anak. Brix? Sino naman si Brix? Hindi ba't ang sabi mo ay kay Brixton siya nakikipag? Nagpanggap siya, tita, na Brix ang pangalan upang makalapit kay Seska. Dahil kung malalaman ng anak ninyo na siya si Natalie Barcelo, sa tingin niyo po ba ay sisimulan niyang makipag-date sa kanya at pagbuksan to ng kanyang sarili? Pagtatanong na din ni Benedict upang iparealize sa matanda kung anong kasuklam-suklam na ginawa ni Brixton sa kanilang anak nang hindi nila nalalaman. Si Brix ang minahal niya na nagtatago sa katauhan ni Brixton. Pasensya na, tita, kung ngayon ko lang nasabi sa inyo tungkol sa bagay nito. Masaya kasi si Seska noon sa piling ng lalaking yun eh. Binalot pa ng labi sa lungkot ang mukha ng ginang na hindi lubos maisip na aabot sa ganong kasamaan si Brixton upang makaganti lang kay Seska. Kahit wala naman siyang masamang ginagawa, hindi nga ginusto ng dalaga ni isipang yun. Pareho lang silang naging biktima ng kalokohan ng ina ni Seska na pumanaw na noon ng mga panahon yon kung wala namang dapat nasisisihin sa kanila. Isa pa masyado pa silang mga bata noon kaya hindi niya rin masukat akalain na magagawa ni Brixton yon kay Seska. Ang buong akala niya ay tuluyan na itong nagbago, lalo na sa ibang bansa ito lumaki. Hindi niya ma-imagine na magagawa yun ng isang Natalio. How would the two families deal with it when they meet in the future? Paano kapag nakarating yun sa mga Barcelo at malaman din na kanyang asawang si Conrad? Paano? Actually, tita, they lived together for 3 months. Dugtong pa ni Benedict na nais na lubusin ang pagsasabi sa ginang. Ilang segundong hindi na makahinga ang ginang. Ano? Nagawa pa talaga nilang magsama sa ilalim ng isang bubong? Ibig lang sabihin nun ay may malalim pang pinagsamahan ng dalawa na hindi na kinakayang isipin noon ng ginang. Nasa pupa niya ang noo. Napadagdag pang kanyang hilo. Paano nagawa yun ng kanyang mahinhin na anak na si Seska? Naglihim ito sa kanila. Sana nagawa muna niyang maipakilala ang nobyo bago to pumayag sa ganung naging setup nila. Ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit ganun ang reaksyon ni Seska kanina. Nang makita niya si Brixton, ang buong akala ng ginang ay nang dahil yon sa mag-asawang Barcelo. Mali siya. Hindi niya nagawang mahulaan ang katotohanan. Huwag po kayo mag-alala, tita. Hindi po buntis si Seska. Hindi rin siya sumailalim sa abortion at hiwalay na rin po sila. Pampalubag ng loob na tura ni Benedict na makitang hindi maipaliwanag na sakit sa mukha ng ginang.